beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, nandito po ako sa bahay namin sa, hindi ko nasasabihin kung saan. So yon mga kababayan ko, eto na nga, nako, painit po ng painit mga kababayan. Etong usapin dyan sa pagkakabastusan daw ng China at saka ng ating Commodore Tariela. Ano po? So, pati itong mga ibang senador, mga kababayan, syempre, iba't iba yung mga opinion at pananaw. Di po ba, mga kababayan? At nangyari nga nakarang araw na nagkaroon ng pagkaroon ng uusap diyan po sa Senado at nagkaroon ng mga botohan patungkol nga dito sa isang nais nila na bigyan ng parusa o ano pa mga sanction dito sa isang kinatawan ng China, mga kababayan. So ngayon mga kababayan ang nangyari tuloy lalong nakita kung sino-sino mga kababayan ko yung mga totoo sa mga sinasabi nila. Kasi itong mga grupo ng mga nagsasabing gumamit pa nga ng mga kababayan Nasaan ba yun? Ito, may mga litrato mga kababayan ko. Yan, andali lang Ito. Yan wait. Wait lang. Tingnan nyo ito. Ito nga sinend sa akin ni Miman na ginawa niyang yan. Tingnan niyo mga minamahal kung gaano kalakas mambudol ni Bongo, ni Pia Cayetano, ni Joel Villanueva, at ni Bato de la Rosa. Meron pa kayong pasuot-suot na West Philippine Sea, dyan nga po sa laro ng Gilas. Tapos malalaman-laman namin ngayon na ganito yung ginagawa ninyo. Yon. Nakikita niyo itong mga minamahal. Yan. Senators who did not sign the resolution condemning Chinese embassy criticism. So makikita niyo, nandyan yung mukha ni Joel Villanueva. Tutok natin. Nandyan yung mukha ni Bongo, Pia Cayetano, and also ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So plastic yun. nga. So nakikita niyo kung paano. So, mga kababayan, sa palaro ng Gilas, mga kababayan, nakasuot pa sila ng damit na nakalagay West Philippine Sea, mga kababayan ko. Tapos, tingnan niyo mga minamahal kung gaano. Nung nagkaroon na ng botohan, mga kababayan, ayan po yung mga damit. Yan, tingnan niyo yung mga damit. Meron pa dyan, West Philippine Sea. Pero wala namang nakalagay, mga kababayan, na inaari nila. Para bang nilagay lang nila. Pero pagdating sa botohan, mga kababayan, ang nangyari, para bang yung kanilang sinasabi na ipinapakita sa ating mga tao, pagka nandiyan na at China na yung talagang pag-uusapan, duwag naman sila. So ibig sabihin mga kababayan, ginagago kayo ng mga ito di ba? Oo, hindi lang pampaplastic, hindi lang pangloloko sa tao, panggagago po ito di ba? So ngayon, yan po yung lahat yung mga bumoto. Sila Villanueva, alam nyo naman yan, may kaso ng pandarambong sa Cabanambayan, di ba? Kumita daw yan, di umano sa flood control. At ngayon may kaso. Yan, mga kababayan. So, dito nyo makikita na ang mga ito, sila Aimee Marcos, Bato de la Rosa, dalawang Cayetano na magkapatid, Bongo, at syempre, isama nyo na dyan yung, sino pa ba? Sila Marcoleta, di ba? Marcoleta. Sino pa? Yun, sino pa? Pia Cayetano. Chis Escudero. Di ba? Bali, ano po ito Siyam. Si Cayetano na magkapatid, si Alan at saka si Pia. Si Bato de la Rosa, si Bongo, si Chis Escudero, si Marcoleta, si Aimee Marcos,
si Robin Padilla, tsaka si Villanueva. Yan, yung shampoo na mga binubudol ho kayo. Oo. Ha? Binubudol ho kayo. Oo. Di ba? Kasi kailangan nating kondinahin. Ito nga po nga nangyayari na bubuli nila eh. Kahit ba sino na lang ang binubuli, hindi pa nagkasya mga kababayan, yung pong pambubuli nila diyan sa West Philippine Sea, sa mga ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard at saka sa mga mangingisda. Eto na ho ngayon, ang binubudol na ho nila, mga kababayan ko, yung mga senador na, yung mga kongresista tulad ni Risa, Laila de Lima, Kiko Pangilinan, at marami pa hong iba. Ngayon, eto na mga kababayan ko. Oo. Ako, malupit ito Si Robin Padilla ay tawag pansin talaga. Pero ninyo sinabi, ay nako, kung ganyan lang din pala ang labanan na binobomba kayo, binobombit kayo, o wina-water cannon kayo, dapat gumanti kayo. Alam niyo ho yung ganon na mga katwiran. Sinasabi na nga mga kababayan na daanin sa diplomasya at tamang proseso. Pero yung katwiran ho mga kababayan ng mga DDS, DDS ito eh. Yung bang pag binombit ka, dapat gantihan mo rin. Meron naman kayong budget, di bumili kayo ng mas malakas, mas malaki, parang ganun. Oo, ganun yung sinasabi nitong si Robin Padilla. Alam nyo, hindi ho kasi ganun ang tama na na maging ugali ng isang leader ng bansa. Kung ganyan din lang ang mangyayari mga kababayan, parang sinasabi na maggera na lang tayo. Iniiwas ho nga natin doon di ba? Di ba? Sila nga yung nagsasabi na pagka si Pangulong Bongbong Marcos ang magpatuloy na presidente, sigurado magkakagera. Pero sila pa yung nambubuyo na magkagera. Di ba? Sa pamamagitan ng pakikipaggantihan. Di ba mga kababayan? Hindi po makakabutihan. Kaya nga sinasabi na nga ni Commodore Tariela na hanggat maaari tayo, dadaanin natin sa diplomasya at tamang pagpoprotesta sa kung anong ginagawa ng China sa atin. Sabi nga ni Risa, ito maliwanag na panggagaslight para nga maisakatuparan nila yung gusto nila. Di po ba mga kababayan? Pero etong mga Senator ni Duterte, itong mga senador niya, naku mga kababayan, hindi. Oo, para bang tayo'y itinutulak sa isang bangin na tiyak na kapahamakan. Ano po, yung po ba na gusto nila kaguluhan? Sa bagay, gano'n naman ang mga style nila, di ba? Gulo ng gulo yung nais. So ito na mga kababayan ko, Nako, bago natin puntahan itong kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC, ititigil na. Nako, alamin natin yan. So eto na mga kababayan ko. Robin Padilla, pakinggan natin. Pasok. Ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niyang ulitin. Bakit hindi uulitin? Ito naman si Robin Padilla. Wala tayong nakikita na mali nga doon. Gawa ng, yung po ay, kung ano man yung ginawa ni Tariela, ay wala hong nilabag na batas sa batas ng Pilipinas. Dahil tayo ay may kalayaan na magpahayag, di ba? Malaya tayo na magsalita, malaya tayo ng kung ano man yung gusto nating sabihin at gawing ekspresyon para sa mga tao na nais natin na bigyan ng matinding mga reaksyon at komento. Pero etong si Robin Padilla, tila ba parang imbis na sawayin yung pong mga delegado ng China o sino pa man yan, yung kanilang bagong kanilang kinatawan dito sa Pilipinas, mas binubugbog pa niya yung kapwa niya Pilipino. Oo. Tuloy.
Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. O, kita nyo. Wala po tayo. Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Para bang sinisigurado niya na, mga kababayan, na si Tariela nambastos talaga. Alam niyo po yon? Sinisigurado na ni Robin Padilla, dinidikdik niya na si Tariela, si Commodore Tariela, na talagang nambastos, na hindi pa naman niya pinapakinggan, inuunawang maigi yung sinasabi. Di po ba? So ang pinaniniwalaan nito ay China talaga. Oo. Wala hong iba. China talaga ang pinanggigigilan, kinakampihan. At ang pinanggigigilan ay si Tariela. Di ba? Tuloy. Magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig. Sa hindi makatwiran alam mo pala sabi nga dito, ano masasabi nyo doon sa pagpunta ng ambassador ng China sa Davao? Kailangan pa ba naman natin na i-memorize yan, mga kababayan? Alam naman natin na itong Davao na pinamumunuan ng mga Duterte, pinamumunuan ng mga maka-China. Di ba? Pinamumunuan ng mga maka-China yan Wala nang iba. Kaya welcome na welcome ang mga taga embahada, ambassador man o kahit sinong pamangkin kinatawan ng China sa Davao City. Dahil ang mga nakaupo doon ay maka-China talaga. Hindi na ho natin maitatanggi yun. At hindi na rin nila maitatanggi na maka-China talaga sila. Ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili? Ayan na mga kababayan, tignan nyo hutong katwiran na ito Pagkaisipin nyo maigi. Ano ang katwiran mga kababayan? Dahil daw, ito pakinggan. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Kita nyo? Hindi na. Kita nyo mga kababayan ko? Yung ba tama? Bumili ka ng mas malakas na water cannon para ipanlaban sa China. At pag winater cannon ka, gantihan mo. Mga kababayan naman, ano klaseng katwiran yan? Di ito maliwanag, mga kababayan, na yung propaganda nila nung nakaraang mga taon na gegerahin tayo ng China, di parang itinutulak talaga nila na magkagera na. Ganun na sila kadesperado talaga. Nakuha ninyo? Kasi mga kababayan, kapag ka nagkagera, at siyempre, mga kababayan, saglit lang yan. Talaga naman, aminin mo naman natin na talaga hindi natin kayang makipaggera Pero etong si Robin Padilla, parang, parang nais na nais pa. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga yan, kapag ka nagkagera, malamang nasa China yung mga yan At nandoon lang, nakaupo, nanonood sila ng mga balita kung ano na nang nangyayari sa atin. Ganon, mga kababayan ang gagawin ng mga yan. So ngayon, baliktad na. Kung sila dati ay iniisip nila na magkakagera, ngayon talagang itinutulak na nila na sana magkagera. Gusto na nilang makipaggantihan, di ba? Hindi ho ganun ang tama. Kundi laging doon tayo sa diplomatiko na pamamaraan, diplomatiko na pakikipag-usap, dialogo, at pasensya. Di ba, mga kababayan ko? Pero ito pala, gusto nito, bardagulan ng bardagulan Sa bagay, yung mga DDS, ganyan talaga ugali nila. Ang hilig nila mga kababayan makipag-away na makipag-away. Para dun sa kanilang mga pinaglalaban na walang kakwenta-kwenta. Yung pinaglalaban nila na pagsuporta nila kay Digong. Yun lang naman Tanungin nyo sila, ano pinaglalaban nyo? Si Digong. Ano pinaglalaban nyo? Si Sara. Wala nang iba. Doon lang sila. Tanungin nyo kung bakit. Anong meron? Bulag na bulag, mga kababayan, sa katwiran. Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. Kita nyo? At parehas naman kayong... Kita nyo, ang tawag niya doon po sa ginagawang pagiging
diplomatiko ng Pilipinas, itong pagiging pasensyoso ng Pilipinas, mga kababayan, ang tawag niya paawa. Oo. Bakit kailangan natin magpaawa? Hindi tayo nagpapaawa, kundi dinadaan lang natin sa kung ano yung makakabuti, kung ano yung makakabuti sa pangkalahatan, hindi sa sarili. Itong mga ito, sarili lang ang iniisip nila eh. Di ba? Sarili lang talaga nila iniisip nila. Alam nyo, walang problema eh. Kung tayo may kakayanan na makipagdigmaan, sabi ko nga, kung meron lang tayong mga malalakas na sandata at maraming mga Pilipino na nais lumaban at makabayan talaga, walang problema. 'Di ba? Pero alam nyo, kahit ganun pa man na kahit gaano kalakas man tayo na bansa, mga kababayan, nandoon pa rin tayo sa dapat panatilihing kalmado at panatilihin ang pagiging mga kababayan, diplomatiko. Ganon. Hindi ho yung sugod lang, tuho tayo ng sugod, ganon. Hindi po. Tuloy natin, pakinggan nyo na nga. Tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Kita niyo mga kababayan, bobo talaga, no? Hindi niyo ba nakita mga kababayan, yung pong mga barko, meron pong mga malalakas na sandata na pandigma, yung pong mga nakakabit dyan. At ang mga barko ng China na nandiyan sa West Philippine Sea, ay hindi po basta-basta yung mga kagamitan na maaaring magkaroon ng tensyon kung ikaw, mga kababayan, daanin mo sa kalabitan nga lang ng tenga, nagsasapakan nauuwi sa away. Hindi ba niya alam yun? Di ba? Tayo nga mga kababayan, nung bata tayo, kalabitin mo nga yung tenga mo. Parang ganun ang gusto niya. O, kalabitin mo rin yung tenga hanggang sa magsusuntukan So yun po yung punto ko, na yung gantihan ng water cannon ay mauuwi talaga sa away. Sakitan na yan, mga kababayan, di ba? Pero ito, hindi niya naiisip. May naulo. Kaya nga, sabi nga ni Tariela, ito yung katwiran ni Tariela at katwiran ni Robin Padilla. Pakinggan natin. Na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Yan. Ito ay para Kita nyo mga kababayan ng kaibahan ng may utak tsaka bobo. Ito ho mga kababayan, dito nyo na makikita kung anong klaseng mga tao at kung anong klaseng mga pag-iisip meron itong mga DDS. Oo. Kita nyo mga kababayan, DDS versus mga naniniwala kay Pangulo sa katwiran. Ang layo-layo talaga. Ano sabi ni Tariela? Pasok. Tariela. Coast Guard kayo pareho. kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Correct. Ito ay para makapagligtas ng buhay, hindi para manakit ng kapwa-tao at manira ng ibang barko. Ang ating mga water cannons ay nakareserba lamang sa makatao at mapayapang lahat. Narinig mo ba, Robin Padilla? Nakareserba yan sa tamang layunin. Hindi sa pakikipag-away. Hindi para sa sa pagganti sa pambubuli. Hindi ganon. Total si Robin Padilla kasi alam nyo, kapag ka talaga walang utak yung nahahalal, mga kababayan, mapanganib ho eh. Mapanganib yung hindi nag-iisip na leader ng bansa. Dadalin po tayo sa kumunoy eh. Dadalin tayo sa kapahamakan. Yan po si Robin Padilla.
Oh, ngayon alam nyo na mga kababayan. Nako, hirap talaga ni Robin Padilla isipin bakit naging senador yan at number 1 senador pa. O ngayon mga kababayan ko, tila ba siguro kung meron man sisihin kung bakit ganito ang bansa, dahil din sa mga butante, dahil din sa ating mga Pilipino, naghahalal tayo ng mga maling leader. Ano po, na silang mga nang aabusong totoo. Di ba? Eh yun eh, ano natin eh, naihalal natin, paulit-ulit na lang, reklamo tayo ng reklamo, pero naghahalal tayo ng mga leader, ng mga abusado, magnanakaw, katulad ni Robin Padilla, ganyang ugali, ganyang pananaw, at tayo ay dinadala sa katiyakan, nakapahamakan. Oh, di ba? Oh, ngayon, eto si Tariela, panoorin natin ha. Pasok, Tariela. Ayan, mga kababayan ko ha. Kasi nagrereklamo po sila diyan po sa caricature na ginawa ni Tariela nung nag-present sa isa yatang mga pagtitipon ng mga estudyante sa kilalang eskwelahan. Ngayon, ito kasi kung inyong maalala, ginagawa rin ng China yan, yung mga leader ng ibang bansa, pinapapangit nila yung muka o ano pa man. Na ngayon, ginawa sa kanila, para magalit na galit sila. Parang hindi naman yata tama yon, di ba? O, eto, pakinggan ho ninyo. Pasok! Ang take ko dito, even before the caricature or that satirical image came out, ang Chinese embassy, starting December 27 or 28, tinatag na talaga ako eh. Jay Tariela, spreading lies again, disinformation, fake news. And then nagkaroon lang talaga sila ng butas nung nakita nila yung image na ginamit ko sa College of St. Benilde. Did you expect the response from the Chinese embassy? That they're going to file diplomatic protest because of that image? I never thought that they're going to go that low. Kasi ginagawa din naman nila yun sa Japanese Prime Minister. Kita nyo? Ayan mga kababayan, no? Kung ginagawa pala yung caricature sa mga Prime Minister ng Japan, ng mga Chekwa, ano kinagagalit nila? Para bang sila lang may karapatang talagang mambuli, ano? Parang ganon, mga kababayan. Parang yung pambubuli, sila lang ang may karapatan. At ang ibang mga bansa, ang ibang mga kalapit na mga kapitbahay na bansa, wala. Tulad natin, malapit na bansa, magkapitbahay tayong bansa, wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan na gumawa ng ginagawa nila sa ibang mga leader ng bansa tulad ng Japan. Ganun eh. So ngayon, mga kababayan ko, tila hindi yata talaga nauunawaan ng maraming DDS kasi nakikita ko sa mga post ng mga kaibigan natin ng mga DDS yung kung ano yung naratibo ng nila Robin Padilla, yun din ang naratibo nila. Oo, yun talaga. Yun ang naratibo nila. Wala akong pagkakaiba. Oo, na dapat kapag winater cannon ka, dapat gantihan mo, water cannon din. Ganon sila, mga kababayan ko. Bangklase mag-isip. Oo, matindi. No, yan ho Maliwanag ho yung sinasabi ni Tariela na noon pa man, kahit wala pa naman yung pagpipresenta ng pagmumukha ng leader ng China, nandoon na tinatag na yan si Tariela. Para bang gigil sila dyan dito sa tagapagsalita ng Navy. Opo, si Tariela. Nako. Di ba, mga kababayan ko? Our beloved Boss Mike!